Eh yan ang matinding tanong dyan. Tama siya dito eh. Bakit yan lang ang focus? Ang dami-daming kasong hindi naman in-announce sa media. Ang dami hindi in-announce sa media. Pero nasa record. Bakit kay Villanueva lang? One, gusto malihis ang issue kay Martin Romualdez. Pangalawa, para siraan si Villanueva. Para talaga durugin si Villanueva at ang focus ay na kay Villanueva at hindi kay Martin Romualdez. 3, para mailigtas ang tunay na mastermind ng korupsyon. So palalaki nila itong issue na ito sa pamamagitan ng mga bayarang media. Yang dami namang kaso sa ombudsman na dinisisyon na namin. Bakit bukod tangi kaso ni Joel Villanueva? Dahil magsabi kay ombudsman din Remulla na yan si Villanueva, dinismiss yan noon araw ni Ombudsman Carpio Morales. Bakit ko bibigyan ng kopya si Carpio Morales ng decision ko, hindi naman parte in interest si Carpio Morales. And why said also the Office of the Ombudsman at that time in 2019, give Remulla a copy of that decision when Remulla is not a party to the case. Alam mo, alinaw nito putang ina, tanga na lang, hindi makaunawa nito, tanga na lang. Bakit mo ibibigyan yung una, hindi naman na siya ombudsman. Pangalawa, hindi naman ombudsman si Remulla pa at that time na nag-decide siya. Sino ang bibigyan niya ng kopya? Yung mga respondent, yung mga tao na kasama dun sa kaso. Yung inaakusahan, yung respondent at saka yung, siyempre, yung korte. Bakit ba kasi? Remulla, grabe interest mo dito. Anong meron? Ligtas mo si Martin? Ligtas mo ba? Ganun bang ginagawa mo dyan? Tila nakarma ho Ewan ko, nakarma ho ba itong si Remulla sa pagiging epal niya? Nadali siya nadali. Mukhang binoykot siya ng Senado. At naku po, at nilumpo. Nako, bakit naman gano'n nilumpo? Binanatan po siya ni Marcoleta. Pero una nating tingnan yung pagka di umano daw ay binoykot. Yan po ang usap-usapan ngayon. Binoykot daw siya ng mga senador. Actually, sabi naman ng mga senador, hindi, may lakad lang kami. Hindi, may ano lang, nagkataon lang, meron lang kami lakad. Hindi, sige. May lakad na nga kayo. Hindi, yun ang kanilang sinasabi. Pero syempre, ayoko na lang magsalita. Pero tingnan natin kung talaga bagang binoykot siya. At ang malupit pa dito, mga kababayan, yung mga patotsada, mga banat ni Marcoleta. Naku, baka talaga Marcoleta. Palakpakan si Marcoleta. Pero ang swerte mo Remulla, wala si Marcoleta doon. Kung hindi, nabendalo ka. Di ba? Sigurado yun, nabendalo ka. Kasi gusto niya yung bendalo ka. Di ba? Ewan ko ba kung anong meron dyan sa bendalo ka na yan Pero sigurado kung nandyan si Marcoleta, nako po, lalo ang nangyari. Yung yabang mo, siguradong mawawala yan. Kasi itong si Remulla, kung makasagot, akala mo nasa kanto Yung yabang baga, para bagang presidente, dinaig mo pa yung yabang ng presidente. Sa bagay, wala nga naman yung presidente natin, mahinang nila lang. So, talagang dadaigin mo yung yabang niyan. Hindi, kasi alam mo, diyan mo makikita pagkang leader, matikas, yung mga nasa baba niyan, ma-humble. Medyo, alam mo yon, pag matikas yung nasa pinuno. Nakakita ka ng mga gangster movie na yung leader nila ay matikas, tapos yung mga tao nila mas mayabang pa dun sa pinuno. Hindi, di ba? Kasi nga, matikas. Pero, ngunit dapat subalit. Pag ang isang pinuno ay walang kwenta, mahinang nila lang, asahan mo lahat ng mga nasa paligid niya napakayabang. Kasi nga, doon bumabawi ng lakas ang gobyerno, ika nga. Doon bumabawi ang lakas ng organisasyon. Yung leader, mahinang nila lang, so doon na lang sa mga tauhan niya, mga mayayabang. Parang gano'n na nangyayari dito kay Remulla O, di ba? Saksakan ng yabang.
si Romualdez, saksakan ni na yabang. Ay, sus, Ginoo. Alam mo talaga napakahina ng nilalang nito ni Marcos. So, ako, yan ang sinasabi natin eh. Meron naman doon, kulang lang sa research. Isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat nasa ng kaso. system yun eh. At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Opo. Kung hindi yung recording. Oho. So ang tanong mo, na-record ba? Okay. Record na record. Nasa system. Mali naman kayo dyan, Senator Marcoleta. Para sa administrasyon na ito, lalong-lalo na sa administrasyon ni Remulla, kailangan epal ka everyday of your life. Kailangan araw-araw mag-appear ka sa media. Yan ang basihan kung meron kang ginagawa o hindi. Mali kayo dyan, Senator Marcoleta. I beg to disagree. Sa administrasyon na ito, pag hindi ka epal, wala kang premyo. Wala kang acknowledgement. Kailangan talaga magbida-bida ka. Katulad ni Claire Castro o katulad nito ni Remulla. Kailangan may ganun. Pag wala kang bilang. Ganun. So, ipapakita ko lang po sa inyo yung announcement ng Malacanang o yung sinabi ng Malacanang. Alam mo, dito talaga, natatawa talaga ako. Nababahala po ang palasyo. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Naalala niyo yung pato? Yung pato na dinala sa sabungan. Merong isang sabungero, dinala yung pato do sa sabungan. Tapos yung may-ari, sabi, hindi, mananalo ito, ilalaban ko ito sa mga Texas. Sabi ganun, nilaro. Oh. Ang ginawa niya, alam niyang matatalo, di ba? Pumusta siya sa kalaban. Kaya lang, may mga tanga. Pumusta dun sa pato. So, may katangahan na nga yung dalhin mo yung pato dun. May pumusta pa sa pato. Pato, alam mo yung parang ganun-ganun. Pato ba yun? O basta, di ba? Ganun ka tanga. Alam mo na nga ang tanga, pumusta ka pa. Parang ganun na Malacanang. Tanga na nga, yung sinasabing sinikreto. Bakit? Kasi di nag-research, meron naman pala sa record. Naka-record naman pala, hindi lang nag-research. Tapos sasabihin mo pa ngayon, nako, sinikreto, bakit sinikreto yan? Yun na talaga masasabi mong isang halimbawa na tanga na, pumusta ka pa doon sa tanga. Lupit talaga, no? Ang lupit mo talaga, Claire Castro. Ikaw na ang pinaka, dugtungan nyo na lang yun, sa dulo. Ikaw na ang pinaka, hindi, kasi, hindi ko talaga magets eh. Hindi ko talaga magets kung bakit ganun ang analyzation ng mga tao na porket hindi lang nila nakita, isinikreto na. Di ba? Kasalanan mo yan eh. Di mo hinanap eh. Ay, yan naman po ay na-record. Nailagay, sabi nga ni Marcoleta, hindi importante ang, hindi ganun kahalaga ang i-publicize through media. Ang mas importante is yung ma-record. Yun eh. Kaya nga 'di ba meron yung sinasabi diyan na yung ano bang pangalan nun, yung kailangan ay mai-record at nandoon yun. Hindi ko alam ba't ganito ang mga, siguro ako halatang-halata na eh. Tingnan niyo Tina-target na ombudsman etong si Martires. Double whammy ka nga. At the same time, maingay ito dahil si Villanueva ito. So isang senador. At the same time, ito pa yung issue ng quote-unquote corruption. Na alam mo naman, trending ngayon yung issue ng corruption. So ibig sabihin, talagang ito'y pag-uusapan. Alam nila na pag-uusapan to. At dahil dyan, malilihis si Martin Romualdez. Gago! Yung investigasyon na nagaganap, di umano sa korupsyon na ginawa ng House of Representatives. Diba? Malilihis ngayon. Iisipin nila, mas pag-uusapan to kasi, Kaya tuloy, pansinin mo halatang may kumukumpas eh. Bakit? Bakit pati ang Malacanang nagre-react dito? Ombudsman is an independent agency po yan ng gobyerno.
Kaya nga hindi, once na-appoint na yung ombudsman, hindi na pwedeng tanggalin yan ng presidente. Yan po ay impeachable, di ba? Kailangan impeach na lang yan para matanggal yan. Bakit ginawang ganun? To be an independent body. And yet, ngayon, para bagang isa ang kumpas. Kung ano yung sinabi, parang nangyari, may kwento na mula sa Malacanang, kinumpasan ito si Remulla, at tapos sinigundahan ng Malacanang. Di ba? Bakit? Para pag-usapan. Oh. At kung gusto ninyong malaman na ito ay may script na sinusunod, laging kasangkot dyan ang mainstream media. Without the mainstream media, hindi ito puputok. So, ang mainstream media, kung i-google nyo ngayon, talagang mula, mula umaga, tanghali, di ba? Hapon, prime time news sa gabi, hanggang madaling araw, yan ang topic. Para pukpukin talaga sa taong bayan na ito ang issue, ha, wag kay Martin. Gago! Style ninyo bulok, ha? Style ninyo bulok. Sa totoo lang, ha? Style ninyo bulok. Pero bahala kayo. Hindi naman tanga ang taong bayan kasi kung sa tingin ninyo tatanga-tanga ang taong bayan, maniwala kayo sa akin, hindi tanga ang taong bayan. Pero yun ang sinasabi niya. The staff itself, the investigators itself will recommend 4 days before the denial of the MR if the MR is filed out of time. We have time frames to follow. In much the same way that under the rules of court, motions before the courts have timelines also. You have to file this within a certain period. So I am very sure that this was the motion for reconsideration was timely filed by Senator Villanueva. All right. But I'm sorry to be saying bad words, you know. No, it's all right. But that's not the only issue here, former ombudsman. Ito na. Even the current ombudsman is saying, in so many words, there's some sort of veil of secrecy here when you handed down that decision. Ate, i-push mo lang ng i-push yung mga katanungan dyan. Ha? Tingnan natin kung masasagot ba ni ombudsman. 2019, was it a secret decision as they're calling it to be, former ombudsman? I'd like to throw back this question to the one who was talking a while ago, the voiceover. I don't know who was being interviewed. That was Paulo Tamase of the UP College of Law. Go ahead. The Supreme Court does not announce all of its promulgated decisions. Okay? Not every lawyer knows the decisions of the Supreme Court. Not every official of the government, lawyer, or lawyers of the Office of the Solicitor General would know the decisions of the Court of Appeals. Neither the Supreme Court nor the Court of Appeals nor the Office of the Ombudsman or the Office of the Prosecutor of the Department of Justice are that duty to be always, announcing the decisions you have made. Otherwise, if that will be one of our functions, wala na kaming trabahong gagawin kundi mag-announce na itong desisyon na ito ay pinirmahan ko ngayong araw na ito, itong desisyon na ito ay final ko labang kay Juan de la Cruz, itong desisyon na ito labang kay Juana de la Cruz ay dismiss namin. Yung mga ganon, wala na kami gagawin. Pero a former ombudsman... I mean that we are not transparent. Pero former ombudsman, one can also argue... Kasi yung media gusto yun. Wala sila kasing content. Kailangan announce ng announce, ala Remulla style. Announce ng announce, pamidya-midya. Pag hindi ka kasi nagpapamidya, wala sila makukontent. O, di ba? Kaya gusto nila yun. Sabi nga niya, kung hindi isipin mo, tama yung punto ni ombudsman dito, Martires
Mantakin mo. Lahat ng decision, hindi lang po iisa yan ha. Everyday, mag-a-announce siya na mag-a-announce. O ito decision, ito ganito. O ganito kasi yan. Everyday, magpapa-press briefing siya. Katulad ng ginagawa ni Remulla. Sa tingin ninyo, may madidesisyonan ang korte? Sa dami ng kaso ng lahat, nationwide po ito ha. Hindi po ito kaso lang ng mga senador. Hindi, lahat po ito. Sa dami ng kaso. Eto. Yun yung local court. Okay? Yung local lang. Hindi na nga magkaundagaga Kaya nga pinalitan na yung definition ng probable cause dati kasi probable cause lang. Ngayon, alam ko ang Supreme Court na hindi lang probable cause. Kailangan merong possibility of conviction. Probability of conviction, something like that. Kasi nga, para mabawasan yung mga political, sa tingin ko yun ang purpose nun mabawasan yung mga political na pagdedemanda na mapunta sa korte. Kasi ngayon, alam naman natin, ganyan na ginagawa nila. Di ba? May mga vlogger nga, mga Duterte supporter na vlogger, kinakasuhan kaliwat kanan kahit walang kakwenta-kwenta. Halimbawa na yung mga kaso ko, walang kakwenta-kwenta. Para lang maka-istorbo. Ngayon, hindi pa pwedeng sabihin basta-basta ng prosecutor, ito, kasi dati probable cause lang. Ibig sabihin ng probable cause, ito, mukhang papasa to, parang ganun. Sa Tagalog yan, tinatagalog na natin. Pero ngayon hindi na. Kailangan may probability of conviction na. So ibig sabihin nun, ito, mukhang makukonbikto. Yan, ipasa na natin sa korte. Ginawa yon para mabawasan ang hinahandle ng korte. Sa baba pala, matsugi na yung mga walang kwenta. Yung para lang makademanda. Sa dami ng kaso. Marami yan yung RTC, marami yan. Iba't ibang lugar. Ito, imagine niyo na lang. Ombudsman, iisa lang yan. At ang hinahandle niyan, lahat ng mga corrupt, lahat ng mga kaso against public official nationwide. So kung araw-araw kang magpapamedya, araw-araw ka, ginagawa ni Remulla, wala ka na magagawa. Wala ka na matatrabaho. Hindi politiko to si Martires Hindi ko siya politikong katulad nito ni Remulla na gustong tumaas ang awareness kahit bagsak. Di ba? Nagtatrabaho lang ito. Kaya nga sa kanya, simple lang. Ano bang nasa batas? To make sure na after you decide for something, dadalin mo ngayon sa record. Doon sa sinasabing, nakalimutan ko na uli, ano bang pangalan nun? Basta yung tomate. Meron tinatawag dyan ayan. Basta, okay. Yan na lang yung tanong ko. Yan na lang yung tanong ko. Sa tatlong sasagot kung ano yung record, kung ano yung binanggit ni Marcoleta kanina na paulit-ulit, doon dapat inire-record ang desisyon ng ombudsman. Hindi pwedeng initials lang kailangan buo. Okay? Kailangan buo. Simulan muna natin sa tatlong 500 GCash. So, sino yung unang tatlo makakasagot? Malalaman natin yan. Ilagay nyo na yung pangalan dyan. Tapos, meron kayong GCash. Kukontakin ko kayo, i-message ko kayo. Para pag kayo yung nanalo, i-message ko kayo. Huwag nyo muna ilagay yung number niya. Pag nanalo kayo, lalagay ko, ikaw panalo ka, anong GCash number mo? Gaganunin ko kayo. Okay? Tatlo. Ano yung tanong? Ano yung pangalan nung pinagre-recorda ng ombudsman ng kaso? Okay? Kasi importante yun Hindi importante magpa-press con. Ang importante ay ma-record doon. Tuloy. That by doing so, by announcing, then you will be performing your very mandate. Katulad nga nung sinabi ni UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase, nag-ugat po ang ombudsman sa tanod ng bayan. So for you to be able to announce it and inform the public, wouldn't that be tantamount to protecting the interests of the public?
that extra effort to be transparent? Go ahead. With all due respect to that professor, I think kulang ang bata niya sa functions ng ombudsman. Yeah. Okay? The ombudsman, Kasi nagmamagaling yun. Parang gadon. Ako na lang nagsabi. of course, is mandated to be transparent. No doubt about it. Any government office under the Constitution is mandated to be transparent. Kung nagbasa-basa si Professor Fader, it is not the function of the ombudsman to be conducting every day a press conference announcing that this is what I did, announcing to the people that I signed the order dismissing from the service Senator Juan de la Cruz. It is not the duty of the ombudsman to be announcing. Probably my predecessor was doing it. Probably my successor now is doing it. But I did not want to be glorified at the expense of people whose guilt are not yet determined by the court. Because the function of the ombudsman is just to determine probable cause for purposes of filing an information in court. Alam nyo, dito kasi nagkakatalo yan eh. Yung salitang transparency. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ha, kung bakit mali yung sinabi ng profesor, kung sino mang profesor yon, na ang mandato daw ng ombudsman is to transparent. The question is, what do you mean by transparent? Okay? It is now the duty of the ombudsman to prove to the court that there is proof beyond reasonable doubt. If the court is not convinced that there is proof beyond reasonable doubt, the accused is acquitted. So kung magpuputak ako ngayon, kung magpe-press ko na po na nag-file ako ng case labang kay Juan de la Cruz, wait lang. and later on Juan de la Cruz is acquitted by the court, hindi ko ba sinira ang dignidad ni Juan de la Cruz? Did I not destroy the reputation of Juan de la Cruz? Did I not destroy the family of Juan de la Cruz, especially if the cases about violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Ito yung sinasabi. Nire-respeto ko yung dignidad ng isang tao. Ito kasi yung sinasabi natin, sablay ni Remulla palagi. Lalong-lalo naging DOJ secretary siya. Bakit? Tandaan ninyo they're not judge. Hindi sila ang nagko-convict. Hindi trabaho ng DOJ ang mag-convict. Sila po ay nagde-determine lamang kung ang isang kaso dati ay may probable cause. Okay? Ano ibig sabihin nun? Ito, malamang sa malamang ay posible. Yun yung trabaho nila. Ang problema nun kay Remulla, na dala-dala na naman niya hanggang ngayon sa ombudsman, ay simple lang. Mahilig siyang pumutak ang bunganga at husgahan na kaagad. Di ba ilang beses niyang hinusgahan si Tebes, si Bantag, si Pastor Quiboloy, at maging si Duterte. Hinusgahan kaagad na hindi naman niya papel yun. Hindi niya trabaho yun. Ang trabaho lang niya ay sana ay sabihin ng mga tao niya, mga piskal na nasa ilalim ng DOJ, na may probable cause ito. And it is decent na dapat hindi ka agad nagsasalita ng tapos. Kasi nga, tama yung sinabi ni Ombudsman Martires dito. Paano, pumipiyok-piyok pa, binata si Banatbay. Paano kung sinabi mong, eto may probable cause, pero eventually sinabi ng korte, hindi siya guilty. Therefore, hindi siya na-convict. Therefore, that person is not guilty. Remember, in our court, di ba? Pag hindi ka nahatulan ng conviction o everyone is presumed guilty, presumed not guilty pala, pag hindi pa napapatunayan sa korte. So sinira mo na yung reputasyon ng tao na napakahirap buuin. At once pag nasira na ang reputasyon, sira na. Ngayon nga eto tingnan ninyo, ngayon nga na dinismiss na yung kaso ni Villanueva at ng iba pang mga senador na sinira na ang reputasyon sa ngalan ng politika dahil lang namumulitika yung iba, sira na ang kanilang reputasyon.
Pero ang korte, ano sinabi sa kanila? They're not guilty o hindi sila na-convict. Iyan yung sinasabi ni Martires na, sandali, hindi namin papel ang humusga. Ang papel namin, kunin yung mga ebidensya, kung may makita kaming probable cause, isampa sa Sandigang Bayan. Ganon ang papel ng ombudsman. Nagkakamali po kasi ng unawa yung iba na ombudsman korte. Ngayon, umaasal korte na naman si Remulla. Pinoprotektahan ko yung dignidad ng isang tao dahil karapatan niya yun eh. Let the court now announce that he was convicted. Let us to announce that Juan de la Cruz was convicted by the court. I don't want to glorify myself at the expense of people who are convicted by the court, or at the expense of people who have cases before the office of the ombudsman. If that is their hang-up, let it be. That is not my hang-up. That is not the values that was inculcated to me by my parents. That is not the values that was given to me by the Benedictine when I studied my law. Hindi ho yun ang tinuro sa amin eh. Ang tinuro sa amin at yan nasa utak ko, irespeto mo ang dignidad ng iyong kapwa. Huwag kang maninira ng iyong kapwa para lang sumikat ka. Diba? Former Kaya ombudsman. nga tanong ko ngayon, Yeah. pati yung profesor, alam ba niya lahat ng kaso na dinidesisyon ng Supreme Court? Hindi. Yan, kung hindi niya alam, sasabihin niya secret division yun. So now let me ask also, why of all cases, this is the only case that fell into the table of the Ombudsman Remulla. Bakit ito lang kaso ni Joel Villanueva? Ayun. Ayan ang matinding tanong dyan. Tama siya dito eh. Bakit yan lang ang focus? Ang dami-daming kasong hindi naman in-announce sa media. Ang dami hindi in-announce sa media. Pero nasa record. Bakit kay Villanueva lang? One, gusto malihis ang issue kay Martin Romualdez. Pangalawa, para siraan si Villanueva. Para talaga durugin si Villanueva at ang focus ay na kay Villanueva at hindi kay Martin Romualdez. 3, para mailigtas ang tunay na mastermind ng korupsyon. So palalaki nila itong issue na ito sa pamamagitan ng mga bayarang media. Yang dami namang kaso sa ombudsman na dinisisyon na namin. Bakit bukod tangi kaso ni Joel Villanueva? Dahil magsabi kay ombudsman din Remulla na yan si Villanueva, dinismiss yan noon araw ni Ombudsman Carpio Morales. Bakit ko bibigyan ng kopya si Carpio Morales ng decision ko, hindi naman parte in interest si Carpio Morales. And why said also the office of the Ombudsman at that time in 2019, give Remulla a copy of that decision when Remulla is not a party to the case. Alam mo, alinaw nito putang ina, tanga na lang, hindi makaunawa nito, tanga na lang. Bakit mo ibibigyan yung una, hindi naman na siya ombudsman. Pangalawa, hindi naman ombudsman si Remulla pa at that time na nag-decide siya. Sino ang bibigyan niya ng kopya? Yung mga respondent, yung mga tao na kasama dun sa kaso. Yung inaakusahan, yung respondent at saka yung, siyempre, yung korte. Bakit ba kasi? Remulla, grabe interest mo dito. Anong meron? Ligtas mo si Martin? Ligtas mo ba? Ha? Ganun ba ginagawa mo dyan? Okay, former ombudsman. Yes. Yeah, if I may, let me go through my questions as well. Here's the thing, you spoke of protection a while ago. Sabi niyo po, pinoprotektahan niyo din yung dignidad nung tao. And this is what people have been saying about your stint as ombudsman when you were still sitting there in that office. They were saying that you were in fact protecting these personalities and you were not there to protect the public's interest. What is your reaction to that? How do you defend yourself from that criticism? No. Go ahead. Don't get me wrong. One of the powers or of the mandate given to the ombudsman
is to be the protector of the people. The word people is used in unqualified terms, meaning to say you should protect the rights of the complainant and the rights of the respondent. Kaya hindi ako nagsasalita, it's not because pinoprotektahan ko itong mga taong ito. Pero siya, pinoprotektahan ko sa kaso, no. Kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatan sirain ang kanilang future. Kasi, okay, ay kailangan, sabi ko na nga kanina, sinabi ko na nag-file kami ng kaso o we found this particular person guilty of violating, guilty of malversation, sabihin na lang natin. Papatak sa utak ng mga tao na itong taong ito ay nag-malverse ng pera. Paano kung pagdating sa court sa Sandigan Bay, inakwit itong taong ito? Di ba ako ang gumawa ng kinasira ng taong ito? Kasi sabi ko nga, magkaibang degree of proof. Ang sa amin is only probable cause for purposes of filing a complaint or information in court. Once the complaint or once the case reaches the court, a different degree of proof, a higher degree of proof is required, which is proof beyond reasonable doubt. So, pag inakwit ng court, siniraan ko na. Nagsasalita na ko na hindi, guilty yan eh. Yung waldas ng pera yan eh. Ikinakwit ng court. Itong nanim na sa yung utak ng taong bayan na nagwaldas ka ng Ba't wala? pera to. Ayun. Hindi ba siniraan ko yung taong yon? I am not saying I am protecting the guilty. No. Mali yun. That is taken out of context. How would you... Ito po to be the protector of the people. Exactly. Okay. So when you talk about, inadvertently, that it will taint the reputation of the accused, but wouldn't being transparent to the people about the whole process from beginning to end, wouldn't that also protect the rights of the people? How do you then strike a balance between the two? That this is you're being transparent enough so that the people know of the decision. Ito nga na-dismiss naman. Go back to the basic. Let's go back to the basic. Basic. Did that define transparency? Ayan. What does transparency mean? Ayan. Diba? Anong ibig sabihin ng transparency? Kailangan ba lahat ng detalye ng kaso araw-araw i-announce namin? Yun. Kailangan ba tawag doon? Pag mayroon kaming desisyon, i-announce ng ombudsman? Kailangan ba tuwing mananalo ang ombudsman ng kaso sa husgado, i-announce ng ombudsman? Is that transparency? Is that the definition of transparency? Transparency means to say that my acts are all transparent, my acts are all open to the public. So kung may magtatanong sa amin, Yun. Linawin kasi natin yung transparency, mga kababayan. Sinasabing paulit-ulit ng mga putang inang tangampingklawan at mga tanso at mga bayarang media na hindi daw transparent si Ombudsman Martires. Ano ba kasi ibig sabihin ng transparent? When you say transparent ba, requirement na kailangan i-announce mo sa media? Hindi. Transparency only means that you have the access to know the decision, which is in the record. Isang click mo lang, makikita mo na. Yun ang transparent. Nasa record. Kaya nga, nalaman ni Remulla eventually, ay, mali. It's a prank. Mali ako. Meron palang desisyon. At kinlik din ng mga media, chinek din nila. Ay, meron nga pala. Tanga lang kami, hindi namin na-research. That's what you call transparent. Ang sinasabi kasi nung iba, epalisim. Ano yung epalisim? Epal. Kailangan ba requirement maging epal? Maging bida-bida? Maging mahilig sa PR?
lahat ng i-decision kailangan i-PR? Hindi. Walang ganun. Diyan pala nagkakatalo na sa katangahan. Tulad ng kaso ni Joel Villanueva, marami nag-request ng kopya ng decision. Binibigyan namin. That is transparency. Wala kami tinago. Yun. Kaya kung sinasabing secret decision, nakakatawa, wala kami secret decision kasi hindi ko lang makuha kung sino yung mga tao, but I know that we had been receiving letters before requesting for a copy of the decision dismissing the case of Senator Joel Villanueva. In fact, that copy of the decision was furnished the Senate President Vicente Soto III. Pinadala namin siya ng kopya ng desisyon. Yan ang sinasabing transparent. Ang gusto kasi ni Remulla o yung sino mang mga ewan ko dyan, gusto nila kailangan magpamedya ka. Gago! Hindi naman kandidato ito, hindi wala namang pangarap sa buhay ito na maging politiko na katulad mo, Remulla. You can check the files of the Senate. Yeah, and we checked it. Nandun ho yun. Yeah. Sorry, former ombudsman, we're running out of time, and we Ayan and we check it. Oh, ayun pala naman eh! You check it, nandun naman pala. Sasabihin nyo sinikret. Putang ina, shit. Nakakarindi. Yan ang problema eh. Ay, meron pala, marunong pala kayo mag-research. Tapos sasabihin nyo, hindi transparent. Hindi secret. Secret pala. Anang yan. you do need to ask you a few more questions. There's also this criticism that your decision wasn't really a decision, given that, and I know you've answered this already, this is the criticism of some, that it wasn't published, you weren't transparent with the decision, making it a secret decision, and therefore it's just a memo, an internal memo that can be reversed by the current ombudsman. Your thoughts on that? Again, I go back to my previous question. That the Supreme Court always announce its decisions. Are all the decisions of the Supreme Court published? There are unpublished decisions. Those that are published at the ISCRA or the Philippine reports are decisions that had already been selected to be published. So you mean to say those unpublished decisions are secret decisions? You know that for a fact that there is such a thing in the Supreme Court as a military resolution. You mean to say that military resolution also is a secret military resolution? No. These all form parts of the records of the case. Wala ho. Yung alam ko ho, yung nagkikriticize ho sa akin. I did Dilawan, Inklawan, kasi lahat ng bagay na nangyayari nga, nilalagyan ng political color. Yan. Wala naman ho akong kulay politika. Ayun! I admire so much Noynoy Aquino. Nako! I admire Gloria Macapagal-Arroyo. Nako! Hindi ko alam eh. Kung bakit itong mga critics ko walang pigil eh. Kanino ba sila? Are my critics working for the complainant? Bayad ba sila na? I mean, I'm sorry to say these things. Bayad. Especially the PR office. Bayad yan. Bayad ba sila? Oo, huwag ka magalala. Bayad talaga yung Alam mga ko yan. yun Animal eh. yung mga yan eh. Kahit ang diaryo, wala nang ginawang sulat, kundi kontra sa akin. Well, former ombudsman, or maybe they're critical of you because of the decisions you've made. I mean, take for example, the decision to prevent access to SAL-Ans of public officials. Now, under the Remulla regime, he lifted that. I mean, that's one. That's one thing that they're critical of. Go ahead. I did not prevent access to SAL-N of all government official. I go back again. Yan po kasi yung paulit-ulit na propaganda ng mga ulul. Hindi ko kilala to si yung ombudsman ha. Pero kasi, alam mo yung mga diversionary tactic dinidiscuss natin dito eh. Yan yung sinasabi na kesyo daw pinagbawalan niya. Hindi niya pinagbabawalan kunin ng SAL-N. Ano ba ang ginawa niya? Pakinggi. To what I said to that UP professor, hindi siya nagbasa. Hindi na naman Okay. nagbasa. Ano ba yan? If you read- Tanga ba yan? Ba't di if you nagbabasa? read-
the memorandum order that Ah. I issued on the access of Talen, I was referring to statement of assets and liabilities that are filed in the office of the Ombudsman. So what are these assets and liabilities na nakafile? Kanino? SALN ng Presidente, ng Vice Presidente, ng Chairman ng Civil Service Commission, Chairman ng COA, Chairman ng COMELEC, Chairman ng Human Rights Commission, at sa Ombudsman. After that, you have the governors, the mayors, and the councilors. Do you have the light colonels down the line? Wala ho sa amin yung SALN ng cabinet members. Wala ho sa amin ang SALN ang undersecretary. No, but I guess Wala ho sa amin ang SALN ng mga general. the criticism is, did you even have to make that decision? And- Ganda nung tanong ha, tingnan natin ha. Kasi sinasabi ni Martires wala naman sa amin yung iba, yung sa presidente lang at saka sa vice president at saka mga ilang partikular na tao. Oh, may punto, mukhang may punto yung media na sinasabi niya, o nga naman, bakit doon sa nasasakupan mo, kailangan mag-request pa? Eto, ituloy natin. Your critics are now lumping all of these controversial decisions together. Add to this decision on Senator Joel Villanueva's case, and they sort of have this whole picture of a one-sitting ombudsman that held office that wasn't true to its mandate, and that this ombudsman protected the interests of a few rather than protecting the interests of the public. That's the picture that they have, former ombudsman. Why are they throwing this stone only at me? Yan. Okay? The Supreme Court, the judiciary has its own guidelines on how to access the stallion of justices and judges. Ano yun? Linawin natin ha. Ako, ombudsman, ang sakop ko yung presidente, vice president at yung mga ilang partikular na opisyal. Sa Supreme Court, sakop nila yung mga justices. Sa Senado, sakop nila yung sarili nila. Congressman, sakop nila yung sarili nila. Ako, ombudsman, presidente at vice president at ilang, ewan ko kung sino pa yung mga ubang opisyal na yun. Basta, ang importante yung presidente at vice president. Nagbigay ako ng pamantayan. Kailangan pumayag yung presidente o yung vice president. Ano ang pamantayan ng Supreme Court? Ganun din. Kailangan pumayag sila. Sa Senado, ganun din. Kailangan pumayag sila. Sa House, ganun din. Dapat pumayag sila. Bawat isa may pamantayan. Bawat isa merong guidelines how to get the SALN. Ang tanong, bakit ako lang? Ang tinatanong ninyo ng ganyan. Nagigets ninyo? Nakikita ninyo? Tuloy natin. And the very basic in that guideline is always the consent of the owner of the filer, of the justice or the judge. The Senate of the Philippines also has guidelines, and one of the guidelines is consent of the filer. Consent. So, Supreme Court ganon, may consent dapat nung hinihingan. Yung sabihin, yung tao na gusto, yung filer, kasi fina-file yan eh. Sa Senate, ganon din. So, kunwari ako si Senator Banatbay, kailangan may consent ko muna bago ibigay sa iyo yung SALN, bago ibigay doon sa nagre-request. Ganon din sa House. Ito, pakinggan nyo pa nga sa House, mas matindi pa nga eh. The House of Representatives also has the same guideline. In fact, the House of Representatives went even further. Ano that pa? it needs the approval of majority of the members during plenary session. May dagdag pa na hindi kini-question ng sino man sa media. Ano yung dagdag na yon? Kailangan aproban pa sa plenary ng majority. Imaginein mo. Kukunin ko lang yung SALN ni Congressman Buaya. Kailangan may decision pa ng majority ng Congress para pumayag. Sa Senate, basta pumayag na ako, okay na. Sa Supreme Court, ganun din, yung bawat judge.
Sa ombudsman, ganun din. Sa presidente at sa vice president pumayag. Dito sa House, kailangan approval pa ng majority. May dagdag pa. Nakikita ninyo? Pero ang kini-question yung ombudsman, yan ang tinatawag na Pinklawan Principle. Ano ibig sabihin nun? Double standard ng mga ulul. Okay? So bakit ang ombudsman ang tinatamaan? Bakit hindi nila kinikriticize ang Senado? Bakit hindi nila kinikriticize ang House of Representatives? Bakit hindi nila kinikriticize ang judiciary? Dahil hindi nila kaya, ang kaya nila ang ombudsman? Is that it? Bakit hindi nila kinikriticize ang judiciary? Then makakaroon sila ng mga kaso na tatapos sila matalo? Bakit hindi nila kinikriticize ang Congress? Dahil mayroon sila mga kaibigang congressman na tatamaan? Ayun. Naman ang tanong bakit ang ombudsman? Why throw this stone of guilt to the ombudsman? Pare-pareho kami may mga guidelines, and the only guideline, the only thing that I ask, or we ask, kunin mo ang consent ng may-ari ng salin, then i-issue it to you. Period. So Baruch Biraogo, Attorney Biraogo went to the Supreme Court to question this guideline. The Supreme Court denied this, the Supreme Court. Nagigets nyo? Hanggang doon na lang. Upheld the right of the ombudsman to promulgate its rules. So meron daw si Barogorogo ba yun? Si Barog, basta di ko alam. Basta may isa nag-file down, kinewestiyon yung decision niya na kailangan pumayag ang presidente or vice president bago nila ilabas yung salin. Which is ganun din sa Supreme Court, ganun din sa pamantayan ng Senado, sa sarili nilang mga tao, sa Congress, ganun din. Pero bakit ombudsman lang? Kinwestiyon ngayon ito ng isang tao, pangalan, ewan ko, nakalimutan ko, ng Bororogo ba yun? Pangalan nung nag-question na yun. At ano sabi ng Supreme Court? Tama ang ombudsman. Tapos sasabihin nyo ngayon, ombudsman may kasalanan, merong hindi pina-private. Gago! Ay, hindi daw pina-public. And in fact, the Supreme Court in that Biraogo case Biraogo, yun. Bororogo kasi naririnig ko, Borogogo. That even the judiciary has its own guidelines on how to access the salin. All right. Yun. Tapos na ho yun. Ganun lang kasimple. Hindi ko magets ba't hindi makita ng ibang tao. Ladies and gentlemen, mga banateros, mga banateros, ito yung sinasabi natin paulit-ulit. Di ba? Na sinasabi natin na this is just a diversion to remove the eyes of the public kay Martin Romualdez at yung mga cohorts niya. At ngayon, binabaling kay Villanueva at sa ombudsman kasi malaking issue kuno. Pero lahat ng issue na yan, tablado. Gawa ng mga tanga. Pero syempre, dahil tanga nga yung iba nating kababayan, ginagawa pa nilang tanga.